Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm a from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. 100 hours. Tingnan natin ang iyong 100 hours in August. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan ng inyong energies na iwan dyan, pati pangalan nyo, binabasa ko, makakulay energy nyo, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din pa rin, nagagano pa si ate, nasasamit pa eh. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. No? Kung gusto niyo po ng personal reading at i-read nyo lang talaga ang gusto nyong makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. Para kay Leo in 100 hours, August 2024. This is a general reading, Leo. Tandaan mo, hindi mo ito personal reading. Okay? Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, o mangyayari pa lang. Yes or intuition, lawakan natin ang ating isipan. Para kay Leo, in 100 hours, in August 2024. Wow. Okay. Leo, we have the Sun, the Ace of Wands. Tingnan natin ang iyong 100 hours, no? We have the Rabbit. Yan. May sinasabi dito na magkakaroon na ng mga magiging super sensitive ka by August, no? Kumbaga, may mga situation na kailangan mong lakasan yung loob mo, tibayan yung loob mo. You need to put boundaries, okay? You need to put boundaries and you need to cut the cord. Kumbaga, yung mga naka-connect sa'yo na hindi naman nakakatulong sa iyo. Siguro this is the time na lakasan mo naman yung loob mo at pagbigay ka ng boundaries. Na ikat mo na sila. Well, hindi naman siguro totally cutting, siguro you need to put boundaries. So, kumbaga, limited. May limitation ka na dapat sa mga sitwasyon na yun, no? Lakasan mo yung loob mo. Kung palagi na may mga tao na palagi mo tinutulungan or yung masyado kang matulungin, ganyan, siguro this is time naman na sarili mo naman yung isipin mo, no? You need to be sensitive dito sa mga situation na mga gaganap sa'yo. Kailangan mo magkaroon ng boundaries sa kanila. No? Kasi sila, ganun din sila sa'yo eh. Kailangan, well, okay naman na tumulong. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong tumulong. Pero, mas unahin nyo pa rin yung sarili nyo. Ikat mo na yung mga nakaduktong sa'yo na hindi naman nakaka-helpful. No? Yung mga situation na, o tao man yan, na feeling mo is nakapagpahatak sa'yo pababa. Halimbawa, when it comes to yourself, halimbawa yung pagiging tamad mo, halimbawa tamad ka, di ba? Yung hindi ka nakikilos at napuputol yung, kumbaga, may mga plano ka. Halimbawa lang ha, may mga plano ka in your life na hindi mo gaanong na-actionan. Siguro yung pagiging gano'n, you need to cut, no? And kailangan mo ng strong will dito. Kailangan mong panindigan yung mga gusto mong gawin. You need to take it action. Well, doon naman sa mga you need to cut a cord, ganyan, yung ikakat mo na yung mga situation or mga tao man yan. Mag-put boundaries ka doon, no? Have strength lang. Lakasan mo lang yung loob mo kasi, kumbaga, titir mo di ba? We have the rabbit, tapos ito yung maliliit na bundok. Siguro din sa time na magkaroon ka ng boundaries when it comes sa mga tao na yun o situation na yun, no? Sinakita ko dito. I will have the Penguin, the Diamond Light Activation. Ang sinasabi dito na mas more daw if you cut, ito na yun. If you cut the cord or you put boundaries sa sarili mo, may mga babalik dito na kumbaga babalik yung mga energies mo, may mga mag-activate na mga energies sa sarili mo. No? And be open to receive and welcome it. Ang sinasabi dito. Kailangan i-welcome mo yun. Siyempre, kailangan mo man gawin ito, di ba? Kasi hindi babalik yung energies mo at hindi babalik at padagdag yung energies mo kung hindi mo to gagawin, di ba? And we have the
Leaf cutter ant, ayan, leaf cutter ant na naman tayo. And the army life, yan. Kumbaga, the army life is kasi yung we have all the battles, di ba? Marami tayong battles na sinusuong sa buhay natin. Siyempre, ang yung sinasabi dito na if you feel alone or nararamdaman mo na parang walang makakatulong sa'yo, akala mo lang yun. Kumbaga, humingi ka ng tulong sa tao na alam mo na matutulungan ka, no? Yung na alam mo na kaya kanyang suportahan, hindi lang naman also with the financial, also with the advice. Or vice versa ito. Sa nakikita ko dito rin sa iba sa inyo, there's a person here dito na hihingi sa inyo ng tulong or hihingi ng suporta sa inyo, ang nakikita ko dito. Kasi pag nakikita mo ito, di ba yan? Kumbaga, pagtutulungan, di ba? Ang nakita ko dito. Siyempre, kailangan mo mag-put boundaries, ha? Kailangan mo pa rin ng limitation. Kailangan mo limitahan to. Kasi, kumbaga, para pumasok yung, mag-activate yung, ano mo, yung diamond light mo sa sarili mo. Diba? Mag-focus ka sa sarili mo. Well, kumbaga, limitation yung pagtulong mo. Limitation yung suporta mo. Diba? Bigyan mo rin ng time yung sarili mo sa nakita ko dito, no? And we have the lady. Yan. Sa nakita ko ito, siguro may relasyon to sa'yo or maybe there is someone here na nakapatid mo, nanay mo, tita mo, ikaw, maybe, no? Kung sino man tong lady to. Sa nakita ko ito, this is a very, pagbabalik ng strength tong tao na to. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Siguro with it comes sa lip cutter and siguro there is someone here. Wala naman ako sinasabing gender dito. There is someone here na hihingi siguro sa'yo ng tulong. No? Ang nakikita ko dito. Hingi ng tulong or hihingi siya ng suporta sa'yo. No? Kung sino man siya, matanda man siya, bata siya. Well, kung no gender ako sinasabi ito, baka ganun ang nakikita ko, no? Or maybe, this person is talagang baka ikinat mo yung cord mo sa kanya and nag-put boundaries ka sa kanya. Either, no? Maaring nagkakaroon ng with the tower, syempre with the tower, sinasabi dito, yun nga, siguro, with it comes dito sa lady, maybe lang iyan nyo lang, siguro, there's something happen na situation na biglaan na nangyari dito sa kanya, no? And then, in that way, siguro, hihingi sa sayo ng tulong with this leaf cutter ant, di ba? So, yun na nakikita ko. Or ikaw, or vice versa, kuhanin mo lang yung ano mo, no? Well, kung hindi ko alam kung sino siya para sa iyo, tong lady na to. Maybe a new person or nakakonect talaga sa iyo kasi meron talaga tayo ditong rabbit, di ba? Then itong tower na to, sinasabi dito na meron daw nakikita, yes, the paghihiwalay, the cutting cord, no? May mga paghihiwalay sa iba, or maybe there's a person dito na mataas ang ego, yan, maybe ikaw, or there is a person na mataas ang ego niya. And then nakikita ko rin dito with it comes dito sa tower, there's something happening with it comes to a government, maybe a government papers, mga papeles, documents, bahay, authority, mga ganun ang nakikita ko mga official building, maybe apartment, bahay, kung ano man yun ang nakikita ko. Baka may mga kailangan kayong asikasuhin, di ba? Baka merong tao na kailangang humingi ng tulong sa inyo, na kailangan niya ng tulong when it comes dito sa situation na to. Or maybe ikaw, di ba, ang hingi ng tulong. Yun ang nakita ko dito. I-ano mo yung sarili mo, no? Yan. Baka may mga nakakalimutan ka mga papers na kailangan mong asikasuhin, documents, or something with it comes to a government. Di ko alam, baka may dapat kang bayaran in government, with it comes to taxes, or with it comes to your building, or authority, kung ano man yun sa situation na yun. Or vice versa, baka may humingi sa'yo ng tulong, or ikaw, ikaw ito, no? And we have the moon. When it comes to a moon, saan din yung pagiging emotions, no? Baka sa inyo is 32 years old kayo, 32-19 yan. And also 29 years old. Baka iba sa inyo, ganyan kayo. Wala naman ako sinasabi ditong age. And then, yung magiging emotional, siguro may mga iisipin kayong bagay-bagay.
may mga pag-iisipan kayo kumbaga. Siguro with it comes to hihingi sa inyo ng tulong o support na baka pag-iisipan nyo siya. Or with it comes dito sa may tower, siguro handin yung situation na mga magtithinking ka about this situation, no? And with come to emotion, magkakaroon din kayo ng mga, may inspire kayo. Kumbaga may mga inspirations in life na mga madadagdagan siguro, ganyan. Ang nakikita ko dito. At saka nakita ko ito, mas more siyang magko-connect ka with it comes to the divine, sa universe. Magkakaroon ka ng more powerful with it comes to your intuition sa nakikita ko dito. Siguro mas more kang makaka-connect sa taas. No? You need to use your intuition din dito. Siguro mas more siyang magbubukas or mas more siyang magla-lightning. And yun nga, sinasabi nga sa'yo dito, di ba? With comes dito sa penguin na to, yun nga, di ba? Ang sabi niya dito, this is a diamond light activation, mas more siyang mag-activate, kumbaga. Yun na nakikita ko dito. Kaya you need to welcome itong activation na to, itong energy na to, itong intuition na to, whatever na energy na darating sa'yo. Yan, mas more mong connect, you need to activate to connect, and you need to welcome it. No? Baka hindi ko to nasabi, baka naputol na agad. You need to activate more energies and activation na manggagaling kay universe sa'yo, more on intuition din, syempre. Yan. You need to welcome it and talagang i-welcome mo siya and activate it. Yun na nakikita ko dito. Baka may mga lungkot or pag-iisipan, no? Ako nakikita sa iba. No? Siguro, with comes sa, baka may pag-iisipan kayo na tao na kailangan nyo mag-put boundaries, di ba? Halimbawa, may tao na, halimbawa lang kumbaga may tao dito na in a day na kailangan mo ng tulong, walang tumulong sa'yo, yan, kumbaga may mga boundaries sila, di ba? Tapos, biglaan na lang na maaring humingi sila ng tulong sa'yo. Kaya example lang to. Kumbaga, nung time na wala ka, wala sila. Pero nung time na sila ang kailangan, baka sila kumonek sa'yo. Kaya sinasabi dito, lakasan mo yung loob mo. You need to cut the cord. No? Whoever this person na hindi nakakatulong sa'yo or hindi nakatulong sa'yo. No? Sa nakita ko dito. Para bumalik din at magkaroon, kumbaga, mas more activation ng iyong intuition. Mas more mag-activate yung energy mo dito. Mas more mong maiintindihan at malalaman mo. Mabivision mo kasi kung sino yung tao na totoo sa'yo. No? Mas more mag-connect ka dito. Okay, Leo, sa nakikita ko sa'yo dito is, may mga sitwasyon daw ako na susubukan mo daw. Siguro mas more o magle-level up ka, no, dito sa mga situation mo. Mas magkakaroon pa ng mga more on opportunity ako nakikita sa'yo. May mga creativity ako nakita. Kumbaga, there's a level up ako nakikita dito sa iba. Also, we have the sun din kasi, kumbaga, yun nga, sabi dito, we have the activation with the light, diba? Kumbaga, the diamond activation nga. Yan, baka mas more na magkakaroon ng mga enlightenment sa iba, mas more kayo makakaramdam ng freedom, and mas more kayong mababalik yung mga energies, kumbaga, no, yung mga energies nyo na susubok kayo sa mga bagong bagay, no, yung mga pagsubok na gagawin nyo, ng mga opportunities. Siyempre, this is a breakthrough para sa'yo na kailangan mo rin, you need to trust your intuition, di ba? Sinasabi naman talaga dito na kailangan mo mag-trust sa intuition mo. If you more activate which come to your intonation, di ba? Mas more mong malalaman yung the right path na para sa iyo, no? Siyempre, you need to take it action din. Siyempre, di ba dito? Kailangan daw, there's a changes, ako na nakikita with it comes sa'yo. Yes, magkakaroon ng possibilities, increase now it comes to a material, no? And there's a happiness or there's a fun or exciting ako nakikita with it comes sa'yo. This 100 days, no? May mga exciting feelings akong nakikita with it comes sa'yo. Yun na nakikita ko. Siguro may mga birthday, or maybe this is your birthday pala, happy birthday Leo, yan. Baka yun yung exciting feelings na mararamdaman mo. There's a birthday, and also there's an abundance, ako nakita. Pero with comes abundance sa mga kabayan, Leo, ang sinasabi ko, if you take it action, no? If you take it action, and yun nga, at kumunik ka sa intuition mo, there's an abundance.
Pero kung hindi ka magte-take action at hindi ka susubok ng mga bagay-bagay to level up sa'yo, 'di ba? Hindi mangyayari 'to. Nasa sa'yo kasi yung susi, no? Nasa sa'yo mga kamay, yung iyong future, no? Yung success mo nasa sa'yo eh. Yan nakita ko sa'yo. Kasi iba sa inyo sinasabi sa'yo, oh, ate, palagi mo naman sinasabi sa amin yun. Hindi naman nangyayari. Kasi hindi kayo nag-a-action. Diba? Naghihintay lang kayo. Eh, wala namang babaksak na bunga na basta-basta. Diba? Kaya kung naghihintay lang kayo ng miracle, ay Diyos ko po, kahit si universe, eh, si God, eh, hindi ibibigay sa'yo. Tutulungan ka niya when it comes to your intuition, pero tulungan mo rin siya. Diba? Yun nga, may mga, siguro may mga pupuntahan ka ng mga celebration, married, yan. Magkakaroon ng mga openness. Maaring may mag-o-open sa'yo na isang tao na babalik or ko-connect sa'yo. Hindi ko lang alam kung sino ito. No, a past person maybe, or nakakonect siya sa'yo. May iba dito, kasamahan nyo sa trabaho to. Iba dito, a past person, no? Sa nakita ko dito. And then, sa nakita ko dito, yun nga, nahando na you need to focus dito sa mga situation na to, Leo, and you need to try. Jump to your fashion. Alamin mo kung saan ka magaling. Alamin mo kung ano yung gusto mo. Diba? Gusto mo ba ng bagong trabaho? Well, do it. Diba? Gusto mo ba ng bagong boyfriend? Then, you need to trust your intuition also. Diba? Nandito ka kasi sa sitwasyon mo na humihiling ka kasi sa taas eh. Diba? Have faith. I-renew mo yung paniniwala mo sa taas, yan. Kasi, nandito ka sa part ng buhay mo na ibinibigay na sa'yo when it comes to your intuition talaga. Mas more nag-activate yung intuition mo ngayon. Kasi, the universe, you are truly blessed talaga eh. Kay universe, no? The universe is watching you, no? Sa nakita ko dito, you need to trust yourself, syempre, trust also yung si universe din. Magkakaroon ng mga revert or magkakaroon na ng mga moving on. Kung unexpected changes na mangyayari in your life this August, no? Ang nakikita ko dito, may mga renewal, may magtatapos na situation, no? Kumbaga, if there's an ending, there's a new beginning, or there's a new life na mangyayari sa buhay mo. Sa nakikita ko sa'yo. Kumbaga, there's a transformation. Pero yung transformation na yun, uulitin ko sa inyo, if you take it action and you trust your intuition, there's a beginning. Ha? Tatandaan nyo. Huwag lang kayong hiling ng hiling. Okay? Tingnan natin. Meron pa, please show me. Wow, the Wheel of Fortune. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, may mga good luck kung ikaw ay susubok or ile-level up mo yung meron kang situation ngayon. We have the Wheel of Fortune. The good luck is in your side and the fortune ng cycle ng buhay mo is magbabago. No? Para po saan yung, pwede ko pong malaman yung fortune. Oh God, the devil. Sa pagsusubok kasi natin, sa nakikita ko, also we have the ano, okay. Okay. Trust your intuition ha. Nandito yung ano mo. Ang sinasabi dito, sa ibang nakikita ko sa inyo dito, you need to release o kailangan mo daw mai-let go sa buhay mo. Ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, ang nakikita ko sa inyo dito is when it comes to yourself, sinasabi dito, may mga parte ng buhay nyo na kailangan yung baguhin sa sarili nyo. No? You need na may mga food kayo eh. May mga food o may mga kinakain kayo o inilalagay sa inyong katawan na hindi nakakagood. No? Siguro this is time to release itong situation na to sa buhay mo. Yung mga bad addictions in life. Halimbawa, kasi ang nakita ko to, you need to exercise. Yung iba, you need mo mag-exercise, you need mo mag-change ng mga
food, para sa health mo, sa nakikita ko dito, no? Para rin naman sa'yo to, no? Nakikita ko, you need to let go something in your life, sa nakita ko dito. Pero iba din sa inyo food, and more take an exercise, no? Sa nakita ko dito, para bumalik daw yung confidence mo, para bumalik daw yung strength mo, kumbaga. Yung tiwala mo when it comes to yourself. Yun ang nakikita ko sa iba. Kasi sa iba sa inyo, nagiging stuck kayo, kasi nandun yung part na nadadala kayo ng nakaraan, nadadala kayo ng mga the past situation, maybe, no, or person ito. And sinasabi rin to na you need to be aware. Kailangan mo ng self-evaluation sa sarili mo. You need to take a beginning, no? Sa nakita ko to, kailangan mo dito ng transformation para bumalik yung pagiging matapang mo, no? Ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. Kasi para rin naman sa'yo yun. Ang nakita ko rin dito, siguro there's a union. Ako nakikita sa iba. Baka may tao na makipagkita sa'yo or may kumunik sa'yo. Sa nakita ko dito. Siguro within 2 days, 2 weeks, 2 months, past man yan or paparating pa lang sa nakita ko, ha? Ano po yung dasal? Okay. Okay, iba sa inyo, andito kayo sa sitwasyon nyo na magiging busy kayo. No? Yes, may pagka-busy ako nakikita sa iba. Mayroon daw makikipag-usap sa'yo, oh. Teka lang, ah. With the sun, sa nakikita ko sa iba sa inyo, treasure intuition, no, sa nakita ko dito, kasi yung iba sa inyo, makakaramdam kayo ng parang pagkapagod, ako nakikita. Or maybe, may hihingi sa inyo ng tulong. Oh, tama nga to. May hingi sa inyo ng tulong. May hingi sa inyo ng suporta. Ang nakikita ko dito, hindi ko alam kung ano siya, financial, emotional advice or something. Basta may hingi sa inyo ng tulong. Ako nakita, or may tutulungan ka na tao sa nakita ko dito. Pero you need to trust your intuition din sa nakita ko dito. Kasi mas malalaman mo to kung totoo siya sa'yo. No, makakaramdam ka rin daw ng pagod. Akong nakikita. No? Tsaka may mga situation ako na nakikita sa'yo na medyo maguguluhan ka. Kumbaga, halimbawa, there's an offering of sasabihin niya na hihingi siya ng tulong sa'yo. Siguro pag-iisipan mo siya. Yun na nakikita ko dito. Makakaramdam ka rin daw ng lungkot or pag-iisip. Yes, there's an emotion ako nakita dito eh. Yun na nakikita ko. If ever na may pag-aaya or may hihingi ng tulong or may tutulungan ka nga or may tutulong sa'yo, siguro medyo may magulo ang isip or may mga pag-iisipan ako nakikita dito. Tingnan natin. Anak, sandali, hindi ko makita siya. Ano pwede ko malaman kay ano? I don't think so, no? Kung mag-go ka dito, no? Sa pagtulong. Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, pag-iisipan mo siya. No? Sa tingin ko, hindi ka makakapag-decide if ever na there's a person here na hihingi sa'yo ng tulong. Siguro, siguro there is something happening from the past na medyo parang magdadalawang isip ka dito. Ganun. Kung ano man tulong ito, pera man ito, ano man ito, siguro handun kayo undecided ke. Kumaga, handun yung situation na hindi mo, pag-iisipan mo siya. O maybe, hindi ka lang a-answer or ayaw mong hindi ka makipag-connect sa kanya or hindi ka lang talaga makapag-desisyon. Yun na nakikita ko. Mas more on mag-aano ka na sa intuition mo, parang isipin mo na
Kailangan ba? Kailangan bang gawin? Para mga ganon. Ako nakita sa'yo. Kasi isipin mo na, halimbawa, mangungutang siya. Halimbawa lang naman, no? Isipin mo na, maka okay kaya? Yung ganyan. Yung mga ganun. Kumbaga, hindi kasi katabi niya si Devil, halimbawa, itong taon na to, dati, hindi naman niya ako natulungan. If ever lang ha, it is also an example, di ba? O kaya, yung mga toxic energies in the past, ang dami ko natulungan, pero someone here, wala namang nakatulong sa akin nung ako yung time na nangailangan. Yung mga ganun, siguro magdadalawang isip ka or hindi ka lang talaga makaka-decide, no? With the Ace of Wands, sa nakikita ko dito, siguro andun yung situation na magiging magulo yung isip mo. Andun yung situation na hindi ko alam kung gagawin mo. May mga sitwasyon ako na nakita na hindi ko alam kung gagawin mo siya. Kasi magiging imbalance. Kumbaga, there's a situation sa'yo sa buhay mo na you need to take it action para magkaroon ng maging organized yung mga gawain mo in life, no? Sa nakita ko to. Kumbaga, may mga gagawin ka raw na isang situation, lalo na with it's come to your money, no? Sa nakita ko, siguro nagkakaroon sa iyo ng isang situation na nagiging palagastos ka or hindi ka nakakapag-ipon ng pera, ganyan. Kumbaga, na-overcommitment ka sa mga situation mo na dapat hindi mo gawin. Halimbawa, when it comes dito, ang daming lumalabas na pera sa'yo, ganun. Kumbaga, na-overcommit ka dun eh. Gastos. Hindi mo na naisip yung future eh, no? If you take it action at mag-start ka to break itong ugali na to sa nakita ko dito, hindi ka may stuck, di ba? Kumbaga, may masisave ka. Kumbaga, you need to organize yung sarili mo rin, no? Kumbaga, in a day or in a month, kasi ang nakikita ko dito, magiging unstable ka when it comes to your mind. Yung mga pinaghirapan mo dito, kung hindi ka magiging organized, mawawala siya lahat. Lalo na, siyempre this also work-related, di ba? Yun na nakita ko sa'yo. Maglulos, ang pangit ng salita yun. Ingat ka rin when it comes sa kagastusan, no? Kailangan maging organized tayo. No? Ito na yung kailangan mo aksyonan sa sarili mo. Kasi ang nakita ko talaga, hindi magiging stable ka. Palagi ko nakikita sa iyo to eh. Siguro, this is also a warning, na palagi niyang sinasabi sa iyo. No? Kumbaga, when it comes to an ant kasi, di ba? Dito sa ant, di ba? Nakita mo yung ant, di ba? Ito yung ant kasi, this is sa army life. Kumbaga, the army ant kasi is yung palagi silang handa sa lahat ng mga pagsubok o mga darating na mga battle, di ba? Kumbaga, pinaghahandaan nila. Kung titignan mo to, di ba? Parang kailangan mong maging ant. Ganyan. Kailangan mo maging army ant something na kailangan mo paghandaan yung mga future o yung mga mangyayari in life, no? Para hindi ka rin magkaroon ng trouble. Kumbaga, nasa sayo rin naman yun. If you take it action, magiging maganda yung buhay mo, di ba? Page of Wands, please show me. Naku, baka mahaba na naman tayo. Kaya sinasabi rin dito na kung na-over ka sa mga pagtulong, ganyan, no, siguro limitahan mo na. You need to put boundaries and you need to cut the cord ng mga hindi naman talaga nakatulong sa iyo, no. Yes, when it comes to Page of Wands, sa nakikita ko sa iyo dito, na sinasabi dito na kailangan mo talaga na sumubok. You need to play something. Kumbaga, minsan labas-labas ka rin, have fun, ang nakikita ko dito, kasi, kumbaga, try another thing, ganyan, no? Have fun lang din. Kumbaga, kailangan mo rin daw dito ng excitement in your life, no? Sa nakita ko dito. Pero, you need to put boundaries. Mo kakalimutan yung boundaries, yung limitation mo when it comes to your life, no? Halimbawa, may mga ginawa kang situation, kailangan mo, alam mo
hanggang saan ka lang. No, ang nakikita ko dito. Alamin mo at magkaroon ka ng limitasyon when it comes to yourself. Tsaka, kailangan mo rin daw ng manindigan sa mga gusto mong gawin in life, no? Kung may mga gusto kang subukan sa buhay mo, panindigan mo, no? Nakikita ko rin dito na may tao dito na maaring kumonek sa'yo na when it comes sa boundaries, lumabas na naman to. Magpo-put boundaries ka. No? Kasi magkakaroon ka ng mga challenge dito. Tingnan ko kung ano yung sabihin nito. Ano pwede ko malaman dito sa mag-put boundaries ka raw. If you put boundaries and maglalagay ka nga ng limitation when it comes to your life, with the 9 of Pentacles, ibig sabihin, mas magiging maganda at maayos yung sarili mo. And be organized ha, sa nakita ko dito. Yeah, may mga exciting opportunities ako na darating sa'yo. Darating daw sa'yo. Alam mo, ang nakikita ko dito, may tao na may gustong kumunik o may babalik sa'yo dito, pero magulo yung isip niya. The illusioning yun, no? Nag-i-illusion siya eh. Daydreaming, maybe this is also you. Nagde-daydreaming at nag-i-illusion siya dito. Someone is missing you. Meron ditong kukonek sa'yo. Baka makareceive ka ng email or ikaw ang magme-mail, no? Sa nakita ko dito. May tao dito na nag-iisip na malungkot siya eh. Na na parang gusto kanyang pakasalan, gusto niya ng connection with comes to you, ganyan. Pero ang nakikita ko dito is more focus ka sa sarili mo. Mas more focus ka sa mga wish fulfillment mo eh, sa nakikita ko dito eh. Nandito na yung nagkakaroon ka ng mga wishful thinking when it comes sa sarili mo lang. More on focus ka sa sarili mo sa nakita ko dito. And then nakikita ko rin dito na mas more daw ikaw na magkakaroon ng mga vision in your life. No, kumanik ka doon. Makakatulong to sa'yo. Kung gagawin mo ito, kung gagawin mo yung simula dito, yan, by September or by 9 months or 9 weeks, magkakaroon ng changes when it comes to yourself. Yes, gawin mo to simula dito. By September, mag-change ang lahat para sa'yo. Lalo na sa kaperahan. No? Tingnan natin the star. Vision. Thank you. Okay. Ibig sabihin, masyadong Bulgaria naman tong card natin. Yun nga, sinasabi dito na there's a revert or there's a renewal when it comes sa'yo, sa nakita ko dito. And kailangan din daw na, kasi maraming changes eh, ako nakikita sa'yo eh. No? When it comes to spiritual awakening, ako nakita mas more makakakonek ka raw sa taas. Ang sinasabi dito. May makikipag-usap sa'yo, tao siya na medyo may nararamdamang stress, anxiety, may mga pinagdadaanan ng situation, no? Ang sinasabi dito, kailangan mo daw trust your intuition and you need to be aware kung totoo yung tao na to, no? Sa nakita ko dito. Kasi nakita ko to, magdadalawang isip ka. Tingnan natin. Sino po ito? Pinag-ano ka? The star and the star, oh. Anong pwede ko malaman? Baka may kukonek sa'yo. Okay, thank you po. Okay, sa sitwasyon na to, ang sinasabi dito, Leo, kailangan mo daw maging smart, no? Kung sino tong kakausap sa'yo at kukonek sa'yo, alamin mo muna yung the fact or alamin mo muna yung katotohanan dito kung ano yung pakay niya sa'yo. No, kasi pero ang nakikita ko kasi dito, when it comes sa kanya, may lungkot, may konting hidden or may konting may sikreto siya eh. I don't know why, pero there's a sikreto. Hindi ko alam kung magsusorry siya sa'yo or magsutuloy niya yung pagsisinungaling niya sa'yo. Yes, oo.
medyo hindi ko nakikita na magiging ganun siya kaseryoso sa'yo. No, kasi they keep feelings para sa'yo, pero hindi ko nakikita na they willing to give a 100% or 90% of feelings para sa'yo. Sa nakita ko rin naman na ikaw rin naman, you protect yourself saka yung feelings mo sa kanya. Pero kung sino man ito, kung dating karelasyon mo to, or kasama sa trabaho, or sino man itong tao na to, you need to be aware. Alamin mo kung ano ang pakay niya talaga sa'yo. No? You need to trust your intuition. Yung intuition mo magbibigay sa'yo ng answer. No? The decision. Oh, okay. Ano pwede ko malaman kay ano? Okay, thank you po. Thank you. Okay, Leo. Ang sinasabi dito is babalik na daw yung strength mo, lakas ng loob, tibay ng loob. Ang sinasabi dito, meron daw magtatapos na dito. Ibig sabihin, when it comes to your money, yes, yung paghihirap at hardship mo sa mga pinagdadaanan mo dito, magtatapos na siya. If magpo-focus ka lang sa sarili mo, yan, there's a good news ako nakikita sa'yo, no? Yan, kumbaga, we have the death kasi, ibig sabihin, magtatapos siya. Pero tandaan mo, pag ito, simula dito sa unahan, ginawa mo, lalo na with comes ito sa party na to, ginawa mo yung pagbabago mo. Yes, there's an ending. Matatapos yung hardship mo. Matatapos yung paghihirap mo with comes sa financial. Hindi ka maghihirap at hindi ka maproblema. Okay? Mag-focus ka sa sarili mo and you need to focus more to love yourself sa nakikita ko dito. Maging totoo ka lang at saka you need mo ng decisions in life na nakita ko naman dito na magtatapos yung mga struggle in life, problem, and emotion. Ako nakikita dito. Titingnan pa natin. Ano pa pwede kong malaman kay Justice? Kilo, maiipit kayo dyan, anak. Baka ang haba na nito, ba? Yes, oo. But it comes sa iba sa inyo, siguro magkakaroon kayo ng mga bagong activity with comes to your life kasi makakaroon, there's a good news. Meron happiness, may achievement ako nakikita. Tandaan nyo ha, mag-umpisa kayo dito ha. Pag hindi nyo to ginawa simula umpisa, hindi to magaganap sa buhay nyo. When it comes to money, may paglago, no? May mga ma-achieve daw kayo in your life within a month. This also within a month. Ang nakita ko dito. There's a new life ako nakikita sa iyo dito. May mag-o-open daw na opportunity ako nakikita sa iyo dito. With the King of Pentacles is paglago, di ba? Ng mga pera, trabaho, business, something ganun. Basta tandaan mo ha, dito ha, sundin mo yan, no? Yan. Arigatou namasay, God bless.